Nagkaroon ng takot sa subdivision nang matagpo ang duguan ng isang kapitbahay sa harap ng bahay niya. Tumakbo akong kasama siya habang kausap niya ang 911 at nakita namin siyang nakahandusay dito. Ngunit ang paghahanap sa suspek ay tumuturo sa taong pinagkakatiwalaan ng biktima. Sino ang sumaksak sa'yo? Sino ang sumaksak sa'yo, pare? Nobya. Nobya? Ito ang law and crime. Sinaksak ang biktima ng mahigit 12 beses gamit ang higit sa isang sandata. Kung hindi nakialam ang kapitbahay, posibleng naging kaso ito ng pagpatay. Hulyo 3, 2024 na ngayon. Nasa Clinton Township, Michigan tayo, 22 milya mula sa hilagang silangan ng Detroit. Katatapos lang ng alas 5 nang rumesponde ang pulis sa ulat ng lalaking dumudugo sa driveway. Anong nangyayari? Nadinig ng asawa ko ang sigaw niya ng tulong. Sige. Gusto lang niya ayaw pa magsalita pero magsasalita rin siya. Gusto lang niyang pumunta sa ospital. Tactic dispatch. Nasa driveway kami ng address. Magpadala ng medical 300. Saan siya nasaktan? Masakit ang balikat at binti niya. Binalot siya ng tuwalya. May iba pa bang tao sa bahay? Alerto siya. Wala. Hindi ko alam. Hindi. Bukas na bukas ang pinto. Sino ang kasama niyang nakatira dito? Mag-isa siyang nakatira rito, alam ko yon. Dito siya nakatira. Oh, Sino ang sumaksak sa'yo? Sino ang sumaksak sa'yo, pare? Nobya. Nobya? Ano ang pangalan niya? Ayokong makipag-usap ngayon, pakiusap. Ibigay mo lang sa amin ang unang pangalan niya. Jennifer. Si Jennifer ang suspect at siya ang nobya. Dito nakatira ang biktima. Hindi ko alam kung may Jennifer na rehistrado pero siya ang sinasabing suspect ngayon. Hindi. Susuyurin ko ito. Pwede ba nating tingnan? Kailangan nating suyurin ang bahay. Sabi niya nagsimula ito ng alas 11 ng umaga. Oo, wala namang bukas. Walang tuyong sa pen, Charlie. Susuyurin natin ang bahay at babantayan ang damuhan ayon sa kanya. Jennifer. Clinton Township, pulis ito. Jennifer, kung nandyan ka, lumabas na may taas kamay. Magkapit bahay ba kayo? Lumabas na sumisigaw ang asawa ko. 10-4, alam na ng lahat. May ibang tao pa ba dito? Huwag kang matuto. hindi. Bukas na bukas ang pinto. Sino ang kasama niyang nakatira dito? Mag-isa lang siyang nakatira dito ayon sa pagkakaalam ko. Dito siya nakatira? Oh, Sino ang sumaksak sa'yo? Sino ang sumaksak sa'yo, pare? Nobya. Nobya, anong pangalan niya? Ayokong makipag-usap ngayon. Pakiusap, ano ang first name mo? Jennifer. Pinaghihinalaan? Nasaan ang girlfriend mo? Dito nakatira ang detective. Di ko alam kung si Jennifer Rednish yon o siya. Nasa loob pa ng bahay? Hindi. Sabi niya nagsimula ito ng alas 11 ng umaga. Kailangan na nating kumilos. Kailangan nating halugugin ang bahay. Sabi niya nagsimula ito ng alas 11 ng umaga. Pwede ba nating dalhin yon doon? Oo. Ang lalaking yun doon. Charlie, etong bruhang to, sabi niya wala na raw siya pero susuyurin natin ang bahay. Dapat mag-isa lang siya sa bahay, ayon sa kanya. Pero parang wala siya sa sarili ngayon. Clinton Township Police. Jennifer, kung nandyan ka sa loob, lumabas ka na at magbigay ng medical na impormasyon. Kinumpirma ng pulis ng Clinton Township na ang nawawalang si Jennifer ay si Jennifer Hayes, 20. Habang iniimbestigahan, nagbigay ng palatandaan ang biktima na inatake siya habang natutulog. Hindi ko alam kung siya ba talaga si Jennifer Reddit. Pero oo, nasa loob pa rin siya ng bahay. Hindi. Susuyurin ko yan. Kailangang suyurin ang bahay. Sabi niya nagsimula ng alas 11 ng umaga pero hindi pa siya. Oo, tapos na. Anong sasakyan ang minamaneho niya? Isang pulang GMC, pare. Hindi. yung terrain dyan mismo. Alam mo ba kung saan siya pumunta? Hindi. Dumating ba siya sakay ng kotse? Clinton Township Police. Jennifer, kung nasa loob ka. Pakicheck ang plaka ng kotse na to. Sabi niya siya may hawak ng kotse mo. Oh, gagawin namin. Siguro. Sige, kailangan ko lang tumayo. Sige, tuloy mo lang. Pero masakit ang likod ko sa aking. Nasa ng hiwa? Dito mismo kung saan ang kamay ko. Dahan-dahan lang. Nandito ako, heto ang isa. Ayos ka, tol. Diyos ko. Diinan mo lang dahil sa pagdurugo, tol. Alam niyo ba paano siya? Hindi ko alam na nandito siya. Narinig ko lang may sumisigaw ng tulong. Gusto ko lang, ilang taon ka na, tol. Patuloy lang kitang kakausapin para manatili kang gising. Ayos lang. Sige, alam ko. May kailangan kang gawin. Magpahinga ka. Pakiusap. Oo, hindi ka pwedeng masyadong magpahinga. Ilang oras na akong sumisigaw. Ilang taon na ang girlfriend mo. Alam na namin yan. Sige. Gaano nakatagal nangyari to, tol? Ako mismo, wala. Tandaan mo, Anong oras? Alas 11, nag-aaway ba kayo o nasaksak ka? Sa tingin mo,
Sige. May isa pa siyang nakapulupot sa kaliwang paa niya. Sige, kaya May paparating na medical, may ilaw at sirena para sa'yo. Ayos ba? May tama ka sa braso, isa pa malapit sa dibdib. Saan ka pa nasaksak na alam mo? Sige. Sana makapunta ako sa pool. Wala ka na sa... Dito ba siya nakatira kasama mo? Hindi. Kadalasan. Kadalasan, saan pa siya tumitira? Saan siya nakatira? Anong lungsod, pare? Kasama ba niya ang nanay at tatay niya o mag-isa lang siya nakatira? Tatay niya? Ano ang pangalan niya? alam mo ba ang apelido niya? Tubig lang. Oh. Kukuha kami para sa'yo. Ano ang apelido niya, tol? Doon akin na ang tubig niya. Ano yon? Hindi mo alam apelido niya? Gaano na kayo katagal magkasama? 3 taon? Sobrang daming tubig, isang trigger. Oh. Oy. Sylvie, iran mo yung plaka. Iran mo yung plaka. Hindi ako ang magraran yan, hoy. Ayos ka lang, ayos. Buti na lang nasa labas ako, tol. Nasa kabila ka ba ng kalsado o katabi lang? 2 bahay mula rito. Dito ba siya nakatira? Wala akong alam. Wala silang kilalang nakatira dito. Alam ko gabi siya nagtatrabaho at siya lang nandito. Yung girlfriend niya dumadalaw at umaalis lang. Hindi ko pa siya nakitang dito tumira. Kinuha mo yung remote ng garahe mula sa truck ko. Oo, ako na ang bahala sa bahay mo. Huwag kang mag-alala sa bahay mo. Jennifer. Hindi ko rin alam kung nasaan ang telepono ko. Hindi ko ito mahanap. Sa tingin ko kinuha niya ang telepono ko. Sige. Huwag mo nang isipin, ako na bahala sa bahay mo. Kailangan ko ng no contact. May butas dito, may butas din dito, isa sa ibaba. Malaki. Diyan ka lang. Oo, inayos ko na. Sige. Pasensya na, nasaksak mga 11:00. Lalayo na ako. Sige, nakuha kita. Gaano kalaki ang kutsilyo? I-clear natin ang bahay. Ginawa ba? May hawak na tayo. Sige mga pare. Pupunta tayo sa bangketa. Upo tayo sa likod. Saan ka nakatira? Sa tabi lang. Yan ang bahay mo. Yung isa pa sa kanan, sige. Hindi itong bahay, kundi yung may 3 palapag. Kaya alam mo ba kung ano ang nangyari? Nasa labas kami. Nasa taas ako nagtrabaho, kakababa ko lang. Nagputol siya ng damo at doon nasugatan sa likod ng damuhan. Ang alam ko lang, umakyat ang asawa ko bandang 5:00 at sinabi, Diyos ko, nasaksak siya. Sige. Kaya tumakbo ako kasama siya. Tumawag na siya noon sa 911 at doon namin siya nakitang nakahiga. Sige. Sumigaw siya ng tulong at narinig ng asawa ko. Sige. Bumaba kami at kinausap siya. Sabi niya, nagsimula ito 11:00 ng umaga. Sige. Sabi niya, girlfriend niya daw yun. Pag tinanong namin siya, nagagalit talaga siya. Ayaw na niyang sumagot dahil nauubusan na raw siya ng lakas. Gusto lang niya ng ambulansya pero sabi niya, girlfriend niya daw yun. Si Jennifer ang pangalan niya. Nagsimula raw ito 11:00 ng umaga. Di ko alam gaano na siya katagal nakahiga. Pero nung tumayo siya, may maraming dugo sa ikawalong butas niya. Ano ang pangalan mo? Jan. DAWN. Oh, gitnang pangalan? Oh, nakakapagtaka kasi. Narinig ko na nadala sila ng tren. Dapat paparating na sila agad. At ano ang iyong, pasensya na, ano ang iyong unang pangalan? Carl, sige. Pasensya, ano ulit yun, Carl? Naglilinis ako sa garahe nang bigla kong marinig na may sumisigaw ng tulong. Hindi ko pinansin. Akala ko hinahanap lang nila yung mga bata sa kalsada. Tapos narinig ko ulit. At malakas na yung narinig ko kaya bumaba ako at nakita ko siyang nakahiga sa harap ng bahay. Hindi ko alam kung nagsimula siya sa kwarto. At hindi ko rin alam kung paano mag-sign pagdating ko dito. Sige. Ako at si Jeff ang unang dumating. Hindi ko alam lahat ng sinabi mo. Jennifer? Hindi niya alam ang apelido kahit 3 taon na silang magkasama. Siya yon. Yan ang address ng bahay ko. Nasa bahay ba siya kung saan ito nagsimula? Nakuha ko na sila. Ayos na. Sige, nakuha ko na. Oo. Kaya, Naririnig ko na siya ngayon. gaano kalapit? Nasaan ang kotse ko? Hindi ko alam. Hindi ko alam. May nakita ba kayo sa loob, Nick? Ilang taon na siya may dugo sa buong paligid. May kutsilyo sa master bedroom, parang malaking K-bar. Wala akong nakita pang armas doon kaya clear na ang bahay. Oo, malinis.
Sinong naka-duty para kumuha ng warrant? Hindi ko nakita ang dugo. Nandun ang kutsilyo. May dugo. Anong nangyayari? Tinanggal namin ang kuryente sa buong bahay. Talaga. Matagal na itong nandyan, oo. Tuyo na ito. Sige. Kaya tuyo na ang dugo sa sala. Maaring ilang oras na ang lumipas. Ako, O, tuyo na ang mga gamit sa sala. Nasa malaking lawa ng dugo ito. hindi. Ulitin mo. Diyos ko, pare. Jack, kaya nyo na ba to? Pupunta muna ako para ilipat ang sasakyan natin. Sinuyod ng pulis ang bawat kwarto pero hindi nila nakita si Jennifer. Tanging kutsilyo at madugong bakas lang ang naiwan at hindi pa rin alam kung nasaan siya. Walang tao sa bahay kaya wag muna tayong pumasok. Nakalock na ang garahe. Wala kang nilalak na kahit ano. Salam. Di ko na kailangan serbisyo mo. Salamat pa rin. May binigyan ka ba ng info mo? Ginagawa ko pa lang ngayon. Sasabihin ko sa ospital, pare. May pulis ba rito? Nasaan na tayo? 4 na milya. Abdomen at dibdib. Status ng Ita sa MedStar. Sa tingin nyo ba susubukan yung umalis ngayon? Magsasakyan na lang? Naharang ng tren. Dapat nandyan na sila. Nahinto sila ng tren. Paparating na sila. Sino ang may cage? Kailangan mong mag-explore. Tama? Oo. Para saan? Pasensya ka na. Alam mo, umupo ka. Dahil sila ay magiging Oo, naipit sa riles. naharang sila ng tren sa hilaga ng Riles. Sige. Eto, tatanggalin ko ang akin. Wala akong anak. Nag-hire ako ng sundalo. Bumaba ako doon at gumawa kami. Hindi ko alam. Pasensya na. Oy, Nick. Nick. Ako at si Jeff ang unang dumating. Sabi mo sinaksak siya ng girlfriend niyang si Jennifer. Yun lang gusto kong sabihin. Alam ko apelido niya. 3 taon na sila magkasama. Siya lang talaga yon. Nasa unahan lang. Nakuha niyo ba ang mga pangalan nila? Hindi ko nakuha yung mga pangalan nila. Pupunta tayo doon. Sige, ayos ka lang ba? Oo, sige. Kaya, nasa township na tayo. Gaano tayo kalapit? Gaano tayo kalapit? Sa dulo ng kalsada? Ilang taon na siya. O may dugo sa buong paligid. May kutsilyo sa master bedroom parang malaking K-bar. Wala akong nakitang ibang armas. Clear na ang bahay. Sino ang tinatawagan kung sino man yon kumuha ng warrant? Oo. Ilalagay ko na lang ito sa harapang upuan. Oh. At pagkatapos, may dugo. May dugo sa buong bahay. Ramdam mo lang. Oh. Dadalhin na natin siya sa tamang lugar. May tama siya sa dibdib, kalahati sa binti. Ilagay siya sa harap, i-recline ang upuan. Lalagyan siya ng tubo para makahinga. Pagbalik sa Macomb, sasabihin natin sa kanya ang nangyayari. Dadalhin na natin siya sa lugar ngayon. Nakapunta na ako doon. Oh, tuyo na. Magmamaneho tayo. Tuyo na rin ang mga gamit sa sala. Kailangan kong ilipat ang truck. Tuyo na ang gamit sa sala. Handa na ako. Maliban sa ilaw. Ang pressure mo? Hindi. Kinukuha ko na. Jack, kaya nyo na. Ililipat ko lang ang truck natin. Ano ang unang pangalan mo, pare? Oh, pwede kong i-record apelido. Naka-on na yan. Tama ka. Nakarehistro na ito sa isang babaeng si Jennifer. Siya ang tatay at boss niya. Nakuha ko. Nakuha ko. Kumusta? Oo. Parang bumalik na siya. Nakuha na natin ang impormasyon ng kapitbahay. Oo. 2 kapitbahay ang nakuha natin. Yung isa sa kanila,
tumulong pa sa kanila. Malala ang tama sa braso niya. Yung braso niya, lumalabas na ang taba. Alam na natin yon, hangin. Sabi niya, iniisip niyang baka kinuha niya ang telepono niya. Hoy, nakuha mo ba ang BP? Hindi pwedeng sabay kumuha ng ID at sumakay sa truck. Oo, alam ko. Anong nakuha mo? Pasensya na. Tanungin mo siya kung sino provider ng cellphone niya, baka hawak niya ito. Kanino nakaregister ang cellphone mo? Sino ang provider ng cellphone mo? Verizon. Hindi, teka. MetroPay, Metro PCS, Metro PCS, Metro PCS. Subukan mo. Siya nga, hinala ko nasa kanya ang cellphone. Oh. Iniisip ko kung nasa kotse siya at nakatingin dito. Baka hindi niya kaya. Kaya iniisip ko kung okay pa ang kotse na yon. 34325 gumamit ng presyon. Anong masasabi mo? Ring camera, may radyo ka o iba pa? May camera ba dito? Wala akong nakita. Pwede ba tayong dumaan sa likod ng bahay? Sige, titingnan ko lang itong loob ng sasakyan. Paano kaya? Gusto mo bang kausapin yung taong nasa loob niyan? Dati puro alarm lang ang meron tayo dito. Isa sa mga kapitbahay dito, sigurado akong pumasok siya ron. Oh. Nasa pinto nito ang pitaka niya. Isang camera doon. Subwoofer. Woofer. Alam nyo ba ang tungkol sa TXA, di ba? What? Ano? Kumuha ng TXA kayo. Alam mo ba ang tungkol sa TXA? Nasa loob ito ng 3 oras. Pasok pa sa 3 oras. Alas 11 ng umaga. Alas 11 ng umaga. Matagal na siyang ganito, yun ang sabi niya. Hindi ko maintindihan kung paano mo nalaman. 6 na oras. O sige, Makikita mong tinakpan ng taba ang mga butas. Narinig nila siyang sumigaw ng tulong. Dapat ba tayong magbigay pa ng segundo para makita kung may makikita? Mabilis nilang sinusuyod ang paligid para sa muling paghahanap. Alam ko, kaya kita tinawagan. Umalis agad ako nung narinig kitang malapit. Oo, hindi niya alam nasaan siya. Salamat pare. Tara na tol, bilisan mo. ayon sa pulisya, nagtamo ang biktima ng 14 na saksak kabilang ang isa sa leeg. Nakaligtas siya pero may tanong pa rin. Nasaan si Jennifer? Bill, magiging magandang ideya pa ba ang gumamit ng aso sa puntong ito? Masyadong maraming tao ang dumaan at masyado nang matagal ang lumipas base sa natuyong dugo. Sige, kanya ang teleponong yan. Sige. Ang bahay, ang huli. Paano ang contact number ng suspect? Oo. Naghahanap kami ngayon, Ralph. Honey County, tatawagan ko si Matt. Pwede nating subukan at maghintay dyan kung makakuha ka pa ng isa pang diretsong sagot. Hindi mo alam na dumating ka ng gabi kaya gagawin ko lahat. Hindi. Magda-download muna ako ng mga litrato ko. Oo, magtatagal pa tayo dito. Kaya magtatagal muna ako dito. Dahil nandyan lang siya sa kanto, doon. Noong Hulyo 5, humarap si Jennifer sa hukom dahil sa kasong pananakit na may intensyong pumatay at matinding karahasan sa tahanan. Ang piyansa niya ay itinakda sa $250,000. Nagpiyansa siya ng halagang iyon at naging malaya ng halos 1 taon. Pagkatapos ay naganap ang kanyang paglilitis. Ayon sa mga taga-usig, sinaksak ni Jennifer ang kanyang nobyo gamit ang 2 kutsilyo noong nangyari ang insidente. At ang biktima ay patuloy pa ring sumasailalim sa medical at therapeutic na gamutan dahil sa pananaksak.
Sa Nobyembre ng 2025, matapos ang 5.5 araw ng paglilitis, hinatulan ng hurado ng Macomb County si Jennifer Hayes ng pananakit na may intensyong pumatay. Kahit na nahaharap siya sa habambuhay na pagkakakulong, sa huli ay hinatulan ng hukom si Jennifer ng 10.5 hanggang 30 taon sa kulungan. Inutusan siyang huwag makipag-ugnayan sa biktima, direkta man o hindi direkta. Inutusan din siyang magbayad ng danyo sa biktima ayon sa Victim Crimes Rights Act. Ayon sa talaan ng Michigan Department of Corrections, si Jennifer Hayes ay nakakulong sa Women's Huron Valley Correctional Facility. Ang pinakamaaga niyang posibleng petsa ng paglaya ay sa Pebrero ng 2036, pero kung buo niyang tatapusin ang 30 taon, maaari siyang manatili roon hanggang 2055. Salamat sa panonood ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner. Magkita tayo ulit bukas para sa bagong kaso.